Kaya nga buong bahay ho, dinala ng tsunami. You understand? And you know what? Saan sila nakatira ngayon? Sa container van. Na halos wala ho silang kama, meron lamang ho silang kutsyon na inilalatag po doon. Sabi niya, that time, Haponesa po ang nagsasabi nito. Sabi niya, alam niyo naman po ang Japan, very proud na bansa. Hindi ho yan, pag nanonood kayo ng UFC, hindi ho yan nagta-top out. Di baling mamatay na mag-pass out sila kaysa mag-top out sila. Dahilan sa pride. Patayin mo muna ako bago ako sumuko. Yan ho ang Japan. But you know what? Sabi nila, that time, nakita ko na wala kang ibang pagkakatiwalaan na lang talaga. Maliban sa Diyos. Maliban sa Diyos. And this is exactly what I'm saying, brethren. The world will pass away, and the lust thereof. Lahat ng pinagtutuunan natin, lahat ng pinagsisikapan natin, lahat ng nadadiging dahilan para i-excuse natin ang sarili natin sa pagkikilala at pag-aaral ng salita ng Diyos upang lalo pa natin makilala ang Panginoon. You are trying to excuse ourselves. Sabi ng Biblia, time will come that thing will pass away. Wala ka ng excuse, pero wala ka na ring magagawa. See that? Now, why is this important to understand, brother? Bakit napakalaga na maunawaan po natin ang isang bagay nito? Ano ho ang kinalaman nito sa ating pinag-aaralan ngayon na we must desire to serve God? Alright? Pagkatapos may paliwanag ko po sa inyong lust. By the way, the word lust, it means, alright, ready for this? Lust is a drive that is appetite controlled. That is lust. Lust is a drive, okay, that is appetite controlled. Ang nagko-control po sa appetite ay sa lust ay yung drive na meron pong appetite, meron pong stimulant, merong nag-i-stirb sa iyo para po magkaroon ka ng appetite na yan at makuha mo po yung isang bagay na yan at para gawin mo ang isang bagay na yan. Now, here's what I'm saying. Alright? Now, naalala nyo ba? Pakipulot lang yan. Naalala nyo po ba na pag meron kayong nagugustuhang pagkain, parang meron po tayong tinatawag na adrenaline rush. You see? Yung parang hindi natin maintindihan na parang bigla kang sumigla na parang gusto mong kainin pag nakakita ka ng hipon na malaki. My goodness. Tapos kasama nun yung alimango na pulang-pula na malaki, malapad. Tapos naaamoy mo yung sabaw niya. Good night. O kaya namang nakakita ka ng dilis na may halong sibuyas at kamatis. Hallelujah. Amen. So parang bakit bigla na lamang na parang may nagtatayo ang balahibo? See? Now, naalala ko, tayo lahat po, merong tinatawag na ganyan mga kapatid. Ang tawag po niyan is adrenaline rush. Bigla na lamang yan na mag-ano sa atin. And then also the rush, after that, nagkakaroon po tayo ng rush desire. You see? Now, for example, kayo ladies, alright? Pagka kayo namamasyal, nag-window shopping, at wala kayong kaplano-planong magbigay, but because you have the credit cards, nakakita ka ngayon ng damit. Wow! Malalim dito, wala rito, bitin dito. Sabi, wow, this is it. Bigla kayong pinangilabutan. You see, nagkaroon kayo ng adrenaline rush. And then nagkaroon kayo ngayon ng rush desire to get it. You see, that is what we call lust. Naunawaan niyo po. Ang tawag po dyan ng Biblia ay lust. Meron pong stimulant. Meron pong appetite. Lahat ng lust ay dinadrive po yan ng appetite at controlled ng appetite. Na isang araw din po or time na nawawala din po yung appetite. Nawawala po yung appetite na yan. The same thing that drives you to get it
or the adrenaline rush, no, na naging dahilan para magkaroon ka ng rush desire, is the same thing na bigla-bigla din akong mawawala. Yung appetite na yun, mawawala rin po yun. Bang! At pagka nawala na naman po yung appetite na yun, of course, tigil na. And then magsisimula ka naman uli sa isang cycle na naman uli. Maglalakad ka, and then bigla-bigla na naman. See? Now, same thing pagka yung lalaki nakakita ng nagugustuhan niyang babae, merong adrenaline rush. Same thing yung babae, pag nakakita nagugustuhan niyang lalaki, that is what we call adrenaline rush. You understand? Abay, magugulat siguro kayo sa isang kwento na habang kinakasal yung isa, napatingin sa isang babae, sabi niya, yan ang babaeng gusto kong pakasalan. Habang kinakasal siya. You understand what I'm talking about? So this is what we call lust. It is appetite controlled. All right? I hope everybody's listening. You people out there. Amen? Now, so ito po ay napakahalaga na pag-uusapan po natin sapagkat nakakita na rin po kayo in Proverbs chapter 23. I think somewhere in Proverbs 23 and then verse 30 something, 31, 32, 35. It's about wine. Wine is a mocker, di ba? Now, kung makikita niyo po dyan mga kapatid, ang isang manginginom, ang isang lasinggerong tao, di ba? Ngayon, makikita niyo, parang gustong-gusto niyang uminom. Gustong-gusto niyang uminom. Alright? At pagkatapos niyang uminom, lalaklakin niya talaga hanggang sa siya ay malasing, magsuka, at bang! Tapos tulog na. Alala niyo po, no? Amen. Now, so, pagkatapos po niyan, mga kapatid, bakit pagkagising mo, parang gusto mo na naman uli? See? That is what we call lust in the Bible. So, naunawaan nyo na po yan, mga kapatid. Naunawaan nyo na po, mga kapatid. Amen? Alright. Now, so makikita po natin dito, kaya ho, napakahalaga po ito, pag-usapan po natin, mga kapatid. Sapagkat ang paglilingkod natin ay hindi po dapat sa pamamagitan ng lust. So makikita nyo po rito mga kapatid, sa binasa po natin, let's go to the Bible. I told you a while ago that we must learn from the Bible. Now, look in verse number 17. And the word passeth away. You see, the appetite ceases. And the word passeth away in the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Now, everybody, look at this way for a while. Now, dalawang makikita nyo po rito na magkalaban mga kapatid. Alright? The lust and the will of God. Now, let me ask you a question. If you are to serve God, are you serving God? Maglilingkod ka ba sa Panginoon sapagkat ginusto mo or according to the will of God? Now, this is very important, brother, to understand. Alam niyo kung bakit? Marami ang pumupunta sa ministry because of the lust of the flesh. Now, I'm not talking about a woman or man or attraction. No. Lust of the flesh. Marami hong pwedeng manggaling at kasi, sabi ko nga sa inyo kanina mga kapatid, ang pinakang primary thing about lust of the flesh is to please the flesh. Para ma-please ito. Ito ang gustong-gusto niya. Siya lagi ang may tataas. May bigay lagi sa kanya ang gusto niya. Ano mang makita niya, ibibigay sa kanya. Ano mang gusto niya, ibibigay sa kanya. That's pride. That is the flesh. That is the flesh. You see, serving God conveniently, that is the flesh. Serving God when you are free, then that is the flesh. Kapatid, kaya ko sinasabi po sa inyo ito, sapagkat ang tinatalakay ko po ngayon is, sabi ko, desire to serve the Lord. Desire to serve God. After desiring to grow, you've got to desire to bear fruit. But after bearing fruit, then you've got to desire to serve the Lord. But let me tell you something. Don't you ever desire to serve the Lord by the flesh. By the lust of the flesh. You see? Bakit? Lahat ng mga desire natin ito, lilipas ito. Matitigil po yung appetite natin.
No wonder kung bakit makikita nyo po, napakarami hong mga Kristiyano na lumuhod, umiyak, nag-serve sa Panginoon for a few months and a few years, and then, bang! Wala na. Why is that? They only please the desire of their flesh. And they want to serve the Lord conveniently, not sacrificially. Remember what the Apostle Paul said in the book of Romans chapter 12 in verse number 1. Ano sabi ni Paul? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you what? Present your body as you what? In fact, the very fact that you are presenting your body, yourself, as a living sacrifice, which is our only reasonable service for God, hindi po tayo pupunta sa Panginoon at maglilingkod sa Panginoon conveniently. See? Kaya nga ho ngayon hinahanap na napakaraming tao kung paano pupunta sa simbahan na convenient. Kumbinyente ba? Total, wala naman akong ginagawa. Sa simbahan, pupunta ako sa simbahan. At least, pupunta ako doon sa simbahan. Kasi alam mo, simbahan na yun, hindi sila niniwala sa giving Kaya doon ako. See? May mga taong hindi naniniwala sa pagbibigay, pero gusto nilang lagi silang bibigyan. Naunawaan niyo po ba yun? May mga tao rito na hindi naniniwala tungkol sa giving, pero gusto nyo lagi kayong bibigyan. Now, if you don't believe giving, don't you ever expect somebody will give you. Now, what I'm saying is this. Kung gusto po natin na maglingkod sa Panginoon, wag ho natin piliin na maglingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng desire ng ating flesh. You see? Bakit po? Sapagkat ang isang tao na driven ng kanyang appetite, kinakailangan niya muna na ma-stir up yung kanyang appetite bago siya gumawa ng isang bagay. Let me tell you something. Let me give you an illustration. Alright? Illustration. Now, ang isang manginginom, lasinggero, na palagi na lamang umiinom, bago siya makapagsalita ng English, kinakailangan muna ma-intoxicate siya ng alcohol bago siya mag-English. You know, I live Manila, good evening. I arrive here, good morning. What did you do? Did you walk or did you ride? Of course, did you ride? I'm sorry, my friend, because my father is not schooling me. You know, magagaling ang mga lalaki magpa-cute pagka may karga. Intoxicated na sila. Now, you know what I'm talking about, brethren? Maraming bagay sa buhay natin. I'm not only talking about alcohol intoxication. Maraming pwedeng mag-intoxicate sa atin. Maraming pwede tayong maging stimulant sa buhay natin. You see? Now, kaya nga sinasabi ko sa inyo, bakit maraming mga young men na hindi maraming mga young men na nagsosoul winning lamang pag may kasamang young ladies. At pagka walang kasamang young ladies, hindi sila magso-soul winning. At yung mga young ladies ang sisipag maglaba sapagkat may magbubuhat ng kanyang lalabahan. Now, think about that. Now, kinakailangan lagi natin ng stimulant. Kinakailangan. Ang nakakalungkot nito, kinakailangan sa ibang pananalita, mga kapatid, kinakailangan muna tayong mabuang bago tayo gumawa ng isang bagay. See that? That is the lust of the flesh, and that is the lust of the eyes. These are the pride of life. These are the things that can intoxicate us bago tayo maglingkod sa Panginoon. Or these are the things that is intoxicating us kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. You see, ito yung mga pangit na motivator. You see, you want to sing in the choir because somebody's watching you. Pagbaba mo, hindi naman sasabihin, uy, ang ganda ng boses mo. Bakit? Sino bang nakarinig ng boses mo while you are in the choir? Look how stupid we are. Di ba?
Pagbaba mo, tuwang-tuwa ka naman. Oy, ang ganda ng boses mo. Sabi ko, talaga? Sila, tuwang-tuwa naman. Bakit? Na-single out ka ba rito? Nag-solo ka ba? Abay, kung ako sa akin, inisulto yun eh. Bakit? Palagay mo sa boses ko, choir? No! Sa totoo lang mga kapatid, ang sinasabi ng tao pagka bumaba ka, uy, ang ganda naman ng damit mo. Di ba? So, that is pleasing the what? The flesh. And that is the lust of the flesh. So, what are you doing now? You're serving the Lord by the lust of the flesh. You see? Now, I'm trying to encourage you to desire to serve the Lord. Pero wag naman yung sa pamagitan ng lust of the flesh. Pag nag-preach ka, alright, preach. Tapos mag-preach, ang galing mo. Parang mas magaling ka pa kay pastor. Hindi naman. Now, you understand what I'm talking about? Halos lahat ng ginagawa natin, gusto nating mapansin tayo sapagkat because of the lust of the flesh and lust of the eyes. Now, nandito, nakita natin, we're trying to spot something or a ministry na kung saan tayo mag-i-excel. Now, to be honest with you, you watch this. Mga kapatid, bantayan niyo po ito. Baka kayo hindi nagiging active kasi ang feeling ninyo, hindi naman ako napapansin ni pastor. See? That is the lust of the flesh. Alam mo, ang hinihintay mo, kinakailangan kalabitin muna kita. Hi, Brad, kumusta? Hey, man, alam mo, bihira tayo magkakasama rito. Parang subukan mo kayo mag-join sa choir, sa usher o sa ano. Sabihin niya, napapansin na ako ni pastor, ah. So ngayon, magsisimula ka na ngayon na mag-involve sa gawain kasi napansin ka na. So, sinasabi ko po sa inyo, delikado ito kasi yung lust of the flesh, pwede kang dalhin sa position. Pwede kang dalhin sa ministry. See? Napakarami, iilan lamang dito. Pagka hindi napansin sa kanyang position, kahit nandiyan na siya position niya, pero hindi pa rin mag-i-involve yan. Bakit? Alright, usher ako, pero parang hindi naman ako pinag-pray, kaya parang wala rin. Kaya nananabang ako, kaya pagpunta ko rito sa church, wala lang. See that? Now, you understand? Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na nawawala tayo at hindi natin nakikita ang ating dapat kalagyan because of these things. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Now, ano sabi ng Biblia rito? Lahat ng mga bagay na yan ay lilipas. Kapatid, let me tell you something. You choir members, if you are singing in the choir because you want something, you want the praise of men, you want to be pleased, sabi ng Biblia, your world will pass away someday. One day, your world and the lust of your world will pass. Matatapos yung mundo ng kayabangan mo, yung mundo ng nagpapasikat mo. You know, sometimes kakanta tayo sapagkat pinapalakpakan tayo. Ang ganda ng kinanta ko. Palagay mo sa kinanta ko. Palagay mo sa kinanta ko. Listen to me. Pag nagmalaki ka dyan, isang araw lilipas siya. At pagka lumipas na yan, sabi ng Biblia, kasama ang iyong appetite. Wala ka ng stimulant because nobody is pressing you, nobody is pleasing you, nobody is saying, ang galing mo. Wala na. So yung mga appetizer mo, yung nagsasabi sa iyo, ang galing mo, ang ganda ng damit mo, o ang cute mo ngayon, yung tatapik-tapikin ka pa sa likod. Pa-ice cream ka naman kasi ang galing mo. Ubos ang ice cream sa tindahan, and then lilipas din yan. The appetite will cease.
That's the Bible, brethren. Pag lumipas na ang lahat ng yan, kapatid, ang matitira na lang dyan ay ang Panginoon. Then God's question is this: did you obey my will? Now, what is the will of God? Alright? Tapos na po tayo doon sa yung adrenaline rush na yon. See? Alam nyo, pag kami nakita ka dyan, ay, yung galing naman, kumakanta siya. Talagang, ang galing ng choir ngayon. Kahit yung hindi kumakantang gaano, kahit sintonado, nadamay na rin. Kaya ikaw na sintonado dyan, bigla ka rin nagkaroon ng adrenaline rush. Sa linggo, kakanta na rin ako dyan. See that? Now, what is the will of God now? Now, the will of God is Spirit-led. Kanina, ang nagkukontrol sa lust is the what? Appetite. Meron laging stimulant. Alright? Now, this time, the will of God is Spirit-led. So, meron po, ang connotation po nito mga kapatid, yung will, the connotation, the word will has a connotation of determination. Alright? Pagka meron kang will, meron kang determination. Okay? Don't miss it. Don't forget it. Alright? If you have a will, you must have or you always have a determination. Sabi natin diyan, if there is a will, there is a what? There's a saying, an old saying. If there is a will, there is a what? Way. You see? Bakit? Why there is a way? Because there is determination. Alright? So, makikita po natin dito na ang will, the will of God involves doing something and not anticipating something. Alright? Please get it. Get it. Maganda po yun. The will of God involves doing something and not anticipating. You know, hindi natin dito kailangan yung tinatawag na adrenaline rush kanina and the rush also of the desire. No, hindi ho natin kailangan yan. You see, now to say I will, to say I will, that is something to happen, means that I determine to get it done. I determine to get it done. Ibig sabihin, ako'y determinado sa aking sarili na gusto kong mangyari at gusto kong makita ang isang pangyayari ito na matapos ang pangyayaring ito. You see? Just like, you know, pagka ako po ay pag magpipreach, alright? Determinado po ako mag-preach. Of course, pagka ako po ay magpipreach, ay kinakailangan i-consider ko na yung pag-aaral. Sa akin ho, yung pag-aaral ay hindi pagsasayang ng oras. Bakit? Yun po'y kabahagi po ng aking pagpipreach. Hindi ako pwedeng mag-preach na hindi po ako nag-aral. You understand? Kaya nga ho kanina, habang nag-aaral ako, habang nag-aaral ako, talagang ang sakit ng mutakaan ng mata ko. Hapding-hapdi ang mata ko. You know what? Sabi ko, pipikit muna ako. Pag pumipikit naman ako, naiisip ko lahat yung mensahe ko. So hindi ako makapagpahinga talaga. So sabi ko, kinakailangan tapusin ko na ito, kinakailangan mag-aral, tuloy ko ng pag-aaral, no matter kung gaano man kasakit ang mata ko, na magiging sakit ng ulo ko, kasi chain po yan eh. Pag sumakit na yung mata mo, sasakal. You understand? Kaya nga ho kanina, habang nag-aaral ako, talagang ang sakit ng mutakaan ng mata ko, hapding-hapdi ang mata ko. You know what? Sabi ko, pipikit muna ako. Pag pumipikit naman ako, naiisip For the glory of God.
and preach the gospel. Soul winning. So pagka sinabi ng Panginoon, alright, you go, win souls. Alright, you win souls. You see, paano natin i-apply yan sa sarili natin? Alright, kayo mga anak ngayon. Alright, hindi mo na kinakailangan pangilabutan ka bago mo sundin ang sinabi ng nanay mo na maglinis ka ng bahay. Sasabihin ng nanay mo, okay, hugasan mo yung kinainan mo, yung plato, hugasan mo dyan. Na hindi ko pa maramdaman na ako'y kinakailangan maghugas ng plato. Wala pa hindi pa tumitibok ang puso ko para ako'y magwalis. Pagka yan lagi ang inihintay natin na kinakailangan tumibok ang puso mo at pangilabutan ka, bago ka magwalis, wala kang mawawalisan. Anong dapat mo lamang gawin? Pag sinabi ng nanay mo, alright, clean the house, you've got to clean the house immediately. That is serving the Lord according to His will. See? Alam niyo kung bakit marami mga nadidisgrasya, mga kapatid, at hindi tumatagal sa simbahan? In fact, ilan lamang ngayon ang mga simbahan na nag-uusap-usap tungkol sa bagay na ito. Sapat ayaw nilang pag-usapan yung mga nakakasakit ng damdamin. Alam niyo kung bakit marami mga Kristiyano na parang wala rin pagbabago ang buhay? Kasi yung sistema pa rin ng sanglibutan ang kanilang ina-apply sa kanilang Christian life. Now, do you understand that the world system, that the world wants to put their system sa ating simbahan? Kaya nga po ngayon, ang dami mga simbahan na pinasusunod ng sistema ng sanglibutan. Lahat, pati administration, lahat ng ginagawa nila halos sa loob ng simbahan ay ganun pa rin sa sanglibutan. Pamamaraan. Bakit? Sino ang nangunguna? Sino nagdadrive ng ng mga tao? Ay, si attorney so-and-so, si ganito, Dr. so-and-so, si Colonel so-and-so, si General so-and-so. Bakit? Bakit sila nandito dyan naglilit sa simbahan? Sapagkat meron silang position, meron silang degree. Pero wala silang puso sa gawain. So anong ina-apply nila ngayon? Nagtapos sila ng master sa AIM, nagtapos sila ng management sa School of Management. Kaya sila, ipinapasok nila yung kanilang pinag-aralan dito. Alam nyo, si Brother Joseph, yung nag-preach sa atin on Sunday morning, sabi niya, I saw the difference. When I came to the Philippines, I saw the difference of the ministry in America and the ministry here in the Philippines. Especially to you, both of you two brothers. Alam niyo, nakita niya? Inaamin niya na ang malaking pagkakamali ng mga pastors sa Amerika, sila ay tinuruan sa college ng patungkol lamang sa theory. Kaya lahat sila, halos sa mga pastors, ay nagbababad sa opisina at hindi sa labas. They are more on office work rather than field work. No wonder kung bakit nawawalan sila ng tao at wala silang tao at nauubusan sila ng tao. Kulang sila sa field work. At ako mismo mga kapatid, nasaksihan ko yan. Sinabi sa akin nung Sunday, nag-fellowship kami, nung Sunday nag-uusap kami, ganun ang sinabi niya sa akin. Yan ang pagkakaiba. See? Yung mga college students, sinanay nila sa opisina at hindi sa trabaho. See that? Now, what I'm trying to tell you this time, brethren, is this. Ang inilalagay ko po sa inyong isipan is, maglingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng will, ng desire ng Panginoon sa buhay po natin. Huwag ho lamang tayong gumawa ng isang bagay. I want you to get this, brethren. You know, there cannot be two wills controlling one person. Hindi po pwede ho yun. Hindi ho pwedeng magkaroon ng dalawang wills, no? At kontrolin ng isang tao. Now, kinakailangan i-consider po natin kung anong iniisip ng Panginoon o anong meron, anong desire ang Panginoon para sa atin. And what God thinks ought to settle our belief. Kinakailangan kung anong iniisip at gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin, yun ang dapat magsisettle sa buhay natin. That is serving the Lord by obedience to His will. Nakuha niyo po? Minsan ho, nag-iisip pa tayo eh.
Hindi kaagad-agad tayo sumusunod at nag-iisip pa tayo sapagkat kinukonsider natin kung anong gusto natin mangyari. Hindi natin kinukonsider kung anong gusto mangyari ng Diyos sa buhay natin. Tumatayo tayo, Panginoon, bahala ka na po sa akin. Pero may gusto tayong mangyari sa buhay natin. Okay, kung akong bahala, alright. Kung akong bahala sa buhay mo, alright. Ito ang gusto kong mangyari sa iyo. Go to Bible school and be a preacher. Alam mo, susunod na dyan, may pamilya ako, pastor eh. Delikado eh. Tsaka mahirap siguro, hindi ko siguro kaya ang training niyo. You understand what I'm talking about? Naghihintay ho tayo ng gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin at kaya hindi tayo sumusunod kaagad kasi gusto nating mangyari yung gusto natin. Mini-measure pa natin eh. Sinusukat, tinitimbang-timbang pa natin eh. Ha? Kapatid, ang sino mang may gustong maglingkod sa Panginoon, ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi na ho yan nagtitimbang-timbang. Hindi niya na tinitimbang ang sarili niya kung susundin niya sa Panginoon at paano itong gusto ko. No, disregard what you want. Tanggapin mo ang gustong mangyari sa iyo ng Panginoon. That is the Christian life, brethren. Christian life is doing what God wants you to do. That is Christian life. That is Christian life. Hindi na ho natin i-consider kung ano-ano pa man. Again, sinasabi ko po sa inyo, kinakailangan ho na tanggalin natin yung anumang gusto natin mangyari sa buhay natin. At tahasan, diretsuhan, nagagawin lang natin ang isang bagay, yung gusto mangyari ng Panginoon. Naalala niyo ang Panginoong Kristo? Nung nanalangin sa Garden of Gethsemane, ano sabi ng Panginoong Kristo? Father, kung siyang tatanungin, let this cup pass from me. Pero sabi niya, not my will, but thine will be done. Tinanggal ba ng Ama yung cup? Hindi ba pinadaan sa Kanya? No. Pinadaan. Bakit? Ang will ng Ama ang nasunod sa buhay ng Panginoong Kristo. Kapatid, kung tayo po ay lumalago at hinahayaan natin ang banal na Espiritu na magkaroon ng bunga sa buhay natin, then nasahin natin na tayo maglingkod sa Panginoon. At kung maglilingkod tayo sa Panginoon, hindi yung sa gusto nating pamamaraan. Not by the lust of the flesh, by the lust of the eyes, and by the pride of life, but by the will of God. By the will of God. May mga pagkakataon sa buhay natin na nahihirapan natin, but that's the will of God. That's the will of God. Magiging masaya lamang ho ang ating paglilingkod sa Panginoon kung totoo, kapatid, na yan ang ginagawa natin, ay yan yung kalooban ng Panginoon. Yan yung desire ng Panginoon sa buhay natin. Ilan lang po ngayon. I say to this, no, sa mga choir members, don't just sing in the choir because you want to accomplish something for your own glory. You Sunday school teachers, don't just teach in Sunday school because you want to accomplish something for your own praise. You ushers, don't be there. Don't serve anything. Don't just stand up there na mag-a-assist ka ng mga tao because you want to be known. Anybody na merong ministry na ganyan, that's by the flesh. Serving God by the lust of the flesh and not by the will of God. Pero if you're serving by the will of God, sabi ko nga sa mga ushers, pag pumunta kayo rito, minsan hindi madali ang magbarong, hindi madali ang magsuot ng tie, hindi madali. It takes time. Kung pwede nga lang ho at magandang tignan, nagpipreach ako rito naka-t-shirt, mas parang kampante pa. Pero, hindi po yun eh. Bagamat medyo mahirap. Yung ganito. Alam niyo minsan mga kapatid, sa totoo lang ushers, sa totoo lang choir members, sa totoo lang security, kaya minsan hindi kayo nakakapagbihis sapagkat tinatamad na kayo magbihis.
At tinatamad na rin kayo mamalansya, tinatamad na kayo mag-prepare. But you know what? Kailanman, hindi ko pwedeng sundin ang aking flesh pagka sinabi kong, I'll preach tonight, I have to study. Masakit man ang aking mata, but I have to study. Masakit man ang aking ulo, but I have to study. Garalgal man ang aking boses, but I have to preach. Because I know you need the message. That's determination, brethren. I'm determined to preach. I'm determined to stand behind this pulpit. Ano man ang mangyari after this, lalagnatin man ako after this, so be it. Why? Because I am determined to preach. Wala. Sabi ko nga marami mga Kristiyano, because of the lust of the flesh, ayaw mabasa, ambun pa lang, ulan na. Sinat pa lang, lagnat na. Yan nakakalungkot. Punong-puno na tayo na marami mga Kristiyano na ayaw mahirapan. Why? Because they are serving God in the flesh. Anybody who is serving God in the flesh, wala ka dyan sa position mo to please God because you want, in the first place, somebody to please you and to please your flesh. Not for God. Brethren, where are we going from here? Where are we going? Saan tayo nagsimula? Paano tayo nagsimula? Paano nagsimula ang simbahang ito? Kung alam niyo kung paano nagsimula ang simbahang ito, then, let's go to anong purpose na, kung anong purpose. Sinimulan ito sa pamagitan ng paglilingkod ayon sa kalooban ng Panginoon by the will of God, then matatapos ang paglilingkod dito ayon sa kalooban ng Diyos. Where are we going from here? Desire to grow, desire to bear fruit, and desire to serve the Lord by the will of God. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Now I pray, O God, to please help us to examine our hearts. Kayo lamang po at kami, ang individual, ang nakakaalam, Panginoon, ng aming condition ngayon. Yung iba po ay nililiit po nila ang araw na ito. Nililiit po nila ang service na ito sapagkat this is only the Wednesday night service. Some of them they do not dress properly. They do not come with their Bibles. They did not come with their Bibles, oh God. Help them, oh God, to realize that we need to serve you by your will, according to your will, and not according to our flesh. God, help us tonight. Give us men and women, oh God, who are willing to serve you by your will and not by our own will. Bless the hearts of your people, oh God. Your heads are bowed, your hearts are closed. God is speaking to your hearts tonight. Just step out of your seat and come forward, kneel down, talk to God. Where are you going from here? God knows where are you now. Alam na ng Panginoon kung anong hakbang ang ginagawa natin, anong ginagawa natin ngayon, and alam ng Panginoon.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa ginawa niyo po sa aming mga puso, sa nailagay niyo po sa aming isipan, na maging determined po kami na kami maglilingkod po sa inyo. Hindi po dahilan sa aming sariling kagustuhan by the flesh, but by your will, O God. Help us always, O God, to be reminded of this message tonight. Sapagkat ayaw po namin ma-miss, Panginoon, ang tamang paglilingkod. Kinakailangan po kaming umusad, kinakailangan po kaming matuto. Kinakailangan po kaming lumago at mamunga. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang bawat anak niyo na lumapit at ikluptuhod, Panginoon, at uusap po sa inyo. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa eyewitness na ang pamagat is pagbangon ng Japan. Pagbangon ng Japan. Alam niyo mga kapatid, yung isang Filipina doon, nai-imagine ko na, alam mo naman, tayo mga Filipino, may mga Filipino na pagka medyo Japayuki ka o nakapag-asawa ka na, very proud ka na parang hindi ka mauubusan ng lapad. Lapad kung tawagin nila yan. Parang hindi mauubos. You know what? Sabi niya, kinikwento niya, dumaan ng bigla. Alam niyo, ang ganda ng bahay niya, ang ganda ng trabaho niya, ang ganda ng trabaho ng kanyang asawa, para lang hinipan. Pagdaan ng lindol, by the way, na-detect po nila na may darating na lindol. At ang kanilang mga establishment, talagang hinanda nila para sa lindol. Oh yeah, hindi ho nasira ng lindol. Pero yung tsunami, ang akala nila, kayang-kaya nila yung tsunami. Ang tibay talaga ng bahay. Kaya nga, buong bahay ho, dinala ng tsunami. You understand? And you know what? Saan sila nakatira ngayon? Sa container van. Na halos wala ho silang kama, meron lamang ho silang kutsyon na inilalatag po doon. Sabi niya, that time, Haponesa po ang nagsasabi nito. Sabi niya, alam niyo naman po ang Japan, very proud na bansa. Hindi ho yan, pag nanonood kayo ng UFC, hindi ho yan nagta-top out. Di baling mamatay na mag-pass out sila kaysa mag-top out sila. Dahilan sa pride. Patayin mo muna ako bago ako sumuko. Yan ho ang Japan. But you know what? Sabi nila, that time, nakita ko na wala kang ibang pagkakatiwalaan na lang talaga maliban sa Diyos. Maliban sa Diyos. And this is exactly what I'm saying, brethren. The world will pass away, and the last thereof. Lahat ng pinagtutuunan natin, lahat ng pinagsisikapan natin, lahat ng nadadiging dahilan para i-excuse natin ang sarili natin sa pagkikilala at pag-aaral ng salita ng Diyos upang lalo pa natin makilala ang Panginoon. You are trying to excuse ourselves. Sabi ng Biblia, time will come that thing will pass away. Wala ka ng excuse, pero wala ka na ring magagawa. See that? Now, why is this important to understand, brother? Bakit napakalaga na maunawaan po natin ang isang bagay nito? Ano ho ang kinalaman nito sa ating pinag-aaralan ngayon na we must desire to serve God? Alright? Pagkatapos may paliwanag ko po sa inyong last. By the way, the word last, it means, alright, ready for this? Last is a drive that is appetite controlled. That is last. Last is a drive, okay, that is appetite controlled. Ang nagko-control po sa appetite ay sa last ay yung drive na meron pong appetite, meron pong stimulant, no? Merong nag-i-stirb sa iyo para po magkaroon ka ng appetite na yan at makuha mo po yung isang bagay na yan at para gawin mo ang isang bagay na yan. Now, here's what I'm saying. Alright? Now, naalala nyo ba? Pakipulot lang yan. Naalala nyo po ba na pag meron kayong nagugustuhang pagkain, parang meron pong tayong tinatawag na adrenaline rush.
You see? Yung parang hindi natin maintindihan na parang bigla kang sumigla na parang gusto mong kainin pag nakakita ka ng hipon na malaki. My goodness. Tapos kasama nun yung alimango na pulang-pula na malaki, malapad. Tapos naaamoy mo yung sabaw niya. Good night. O kaya namang nakakita ka ng dilis na may halong sibuyas at kamatis. Hallelujah. Amen. So parang bakit bigla na lamang na parang may nagtatayo ang balahibo? See? Now, naalala ko, tayo lahat po, merong tinatawag na ganyan mga kapatid. Ang tawag po niyan is adrenaline rush. Bigla-bigla na lamang yan na mag-ano sa atin. And then also the rush, after that, nagkakaroon po tayo ng rush desire. You see? Now, for example, kayo ladies, alright? Pagka kayo namamasyal nagwi-window shopping, at wala kayong kaplano-planong magbigay, but because you have the credit cards, nakakita ka ngayon ng damit. Wow! Malalim dito, wala rito, bitin dito. Sabi, wow, this is it. Bigla kayong pinangilabutan. You see, nagkaroon kayo ng adrenaline rush. And then nagkaroon kayo ngayon ng rush desire to get it. You see, that is what we call lust. Naunawaan niyo po. Ang tawag po dyan ng Biblia ay lust. Meron pong stimulant. Meron pong appetite. Lahat ng lust ay dinadrive po yan ng appetite at control ng appetite. Na isang araw din po or time na nawawala din po yung appetite. Nawawala po yung appetite na yan. The same thing that drives you to get it or the adrenaline rush, na naging dahilan para magkaroon ka ng rush desire is the same thing na bigla-bigla din mawawala. Yung appetite na yun, mawawala rin po yun. Bang! Pagka nawala na naman po yung appetite na yun, of course, tigil na. And then magsisimula ka naman uli sa isang cycle na naman uli. Maglalakad ka, and then bigla-bigla na naman. See? Now, same thing pagka yung lalaki nakakita ng nagugustuhan niyang babae, merong adrenaline rush. Same thing yung babae, pag nakakita nagugustuhan niyang lalaki, that is what we call adrenaline rush. You understand? Abay, magugulat siguro kayo sa isang kwento na habang kinakasal yung isa, napatingin sa isang babae, sabi niya, yan ang babaeng gusto kong pasalan. Habang kinakasal siya. You understand what I'm talking about? So this is what we call lust. It is appetite controlled. All right? I hope everybody's listening. You people out there. Amen? Now, so ito po ay napakahalaga na pag-uusapan po natin sapagkat nakakita na rin po kayo in Proverbs chapter 23, I think somewhere in Proverbs 23 and then verse 30 something, 31, 32, 35, it's about wine. Wine is a mocker, di ba? Now, kung makikita niyo po dyan mga kapatid, ang isang manginginom, ang isang lasinggerong tao, di ba? Ngayon, makikita niyo, parang gustong-gusto niyang uminom. Gustong-gusto niyang uminom. Alright? At pagkatapos niyang uminom, lalaklakin niya talaga hanggang sa siya ay malasing, magsuka, at bang! Tapos tulog na. Alala niyo po? No? Amen. Now, so, pagkatapos po niyan mga kapatid, bakit pagkagising mo, parang gusto mo na naman uli? See? That is what we call lust in the Bible. So, naunawaan nyo na po yan mga kapatid. Naunawaan nyo na po mga kapatid. Amen? Alright. Now, so makikita po natin dito, kaya napakahalaga po ito, pag-usapan po natin mga kapatid. Sapagkat ang paglilingkod natin ay hindi po dapat sa pamamagitan ng lust. So makikita nyo po rito mga kapatid, sa binasa po natin, let's go to the Bible. I told you a while ago that we must learn from the Bible. Now, look in verse number 17. And the word passeth away. You see, the appetite ceases. And the word passeth away in the lust thereof.
But he that doeth the will of God abideth forever. Now, everybody, look at this way for a while. Now, dalawang makikita niyo po rito na magkalaban, mga kapatid. Alright? The lust and the will of God. Now, let me ask you a question. If you are to serve God, are you serving God? Maglilingkod ka ba sa Panginoon sapagkat ginusto mo or according to the will of God? Now, this is very important, brother, to understand. Alam niyo kung bakit? Marami ang pumupunta sa ministry because of the lust of the flesh. Now, I'm not talking about a woman or man or attraction. No. Lust of the flesh. Marami hong pwedeng manggaling. At kasi, sabi ko nga sa inyo kanina, mga kapatid, ang pinakang primary thing about lust of the flesh is to please the flesh. Para ma-please ito. Ito ang gustong-gusto niya. Siya lagi ang may tataas. May bigay lagi sa kanya ang gusto niya. Ano mang makita niya, ibibigay sa kanya. Ano mang gusto niya, ibibigay sa kanya. That's pride. That is the flesh. That is the flesh. You see, serving God conveniently, that is the flesh. Serving God when you are free, then that is the flesh. Kapatid, kaya ko sinasabi po sa inyo ito, sapagkat ang tinatalakay ko po ngayon is, sabi ko, desire to serve the Lord. Desire to serve God. After desiring to grow, you've got to desire to bear fruit. But after bearing fruit, then you've got to desire to serve the Lord. But let me tell you something. Don't you ever desire to serve the Lord by the flesh. By the lust of the flesh. You see? Bakit? Lahat ng mga desire natin ito, lilipas ito. Matitigil po yung appetite natin. No wonder kung bakit makikita niyo po, napakarami hong mga Kristiyano na lumuhod, umiyak, nag-serve sa Panginoon for a few months and a few years and then, bang! Wala na. Why is that? They only please the desire of their flesh. And they want to serve the Lord conveniently, not sacrificially. Remember what the Apostle Paul said in the book of Romans chapter 12 in verse number 1. Ano sabi ni Paul? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you what? Present your body as you what? In fact, the very fact that you are presenting your body, yourself, as a living sacrifice, which is our only reasonable service for God, hindi po tayo pupunta sa Panginoon at maglilingkod sa Panginoon conveniently. See? Kaya nga ho ngayon hinahanap na napakaraming tao kung paano pupunta sa simbahan na convenient. Conveniente ba? Total, wala naman akong ginagawa. Sa simbahan, pupunta ako sa simbahan. At least, pupunta ako doon sa simbahan. Kasi alam mo, simbahan na yun, hindi sila niniwala sa giving Kaya doon ako. See? May mga taong hindi naniniwala sa pagbibigay, pero gusto nilang lagi silang bibigyan. Naunawaan niyo po ba yun? May mga tao rito na hindi naniniwala tungkol sa giving, pero gusto nyo lagi kayong bibigyan. Now, if you don't believe giving, don't you ever expect somebody will give you. Now, what I'm saying is this. Kung gusto po natin na maglingkod sa Panginoon, wag ho natin piliin na maglingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng desire ng ating flesh. You see? Bakit po? Sapagkat ang isang tao na driven ng kanyang appetite, kinakailangan niya muna na ma-stir up yung kanyang appetite bago siya gumawa ng isang bagay. Let me tell you something. Let me give you an illustration. Alright? Illustration. Now, ang isang manginginom, lasinggero, na palagi na lamang umiinom, bago siya makapagsalita ng English, kinakailangan muna ma-intoxicate siya ng alcohol bago siya mag-English. You know, I live Manila, good evening. I arrive here, good morning.
What did you do? Did you walk or did you ride? Of course, did you ride? I'm sorry, my friend, because my father is not schooling me. You know, magagaling ang mga lalaki magpa-cute pagka may karga. Intoxicated na sila. Now, you know what I'm talking about, brethren? Maraming bagay sa buhay natin. I'm not only talking about alcohol intoxication. Maraming pwedeng mag-intoxicate sa atin. Maraming pwede tayong maging stimulant sa buhay natin. You see? Now, kaya nga sinasabi ko sa inyo, bakit maraming mga young men na hindi maraming mga young men na nagsusoul winning lamang pag may kasamang young ladies. At pagka walang kasamang young ladies, hindi sila magsusoul winning. At yung mga young ladies ang sisipag maglaba sapagkat may magbubuhat ng kanyang lalabahan. Now, think about that. Now, kinakailangan lagi natin ng stimulant. Kinakailangan. Ang nakakalungkot nito, kinakailangan sa ibang pananalita, mga kapatid, kinakailangan muna tayong mabuang bago tayo gumawa ng isang bagay. See that? That is the lust of the flesh, and that is the lust of the eyes. These are the pride of life. These are the things that can intoxicate us bago tayo maglingkod sa Panginoon. Or these are the things that is intoxicating us kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. You see, ito yung mga pangit na motivator. You see, you want to sing in the choir because somebody's watching you. Pagbaba mo, hindi naman sasabihin, uy, ang ganda ng boses mo. Bakit? Sino bang nakarinig ng boses mo while you are in the choir? Look how stupid we are. Di ba? Pagbaba mo, tuwang-tuwa ka naman. Uy, ang ganda ng boses mo. Sabi ko, talaga? See that? Tuwang-tuwa naman. Bakit? Na-single out ka ba rito? Nag-solo ka ba? Abay, kung ako sa akin, inisulto yun eh. Bakit? Palagay mo sa boses ko, choir? No! Sa totoo lang, mga kapatid, ang sinasabi ng tao pagka bumaba ka, uy, ang ganda naman ng damit mo. Di ba? So, that is pleasing the what? The flesh. And that is the lust of the flesh. So, what are you doing now? You're serving the Lord by the lust of the flesh. You see? Now, I'm trying to encourage you to desire to serve the Lord. Pero wag naman yun sa pamagitan ng lust of the flesh. Pag nag-preach ka, alright, preach. Pagkatapos mag-preach, ang galing mo. Parang mas magaling ka pa kay pastor. Hindi naman. Now, you understand what I'm talking about? Halos lahat ng ginagawa natin, gusto nating mapansin tayo sapagkat because of the lust of the flesh and lust of the eyes. Now, nandito, nakita natin, we're trying to spot something or a ministry na kung saan tayo mag-i-excel. Now, to be honest with you, you watch this. Mga kapatid, bantayan niyo po ito. Baka kayo hindi nagiging active kasi ang feeling ninyo, hindi naman ako napapansin ni pastor. See? That is the lust of the flesh. Alam mo, ang hinihintay mo, kinakailangan kalabitin muna kita. Hi, Brad, kumusta? Hey, man, alam mo, bihira tayo magkakasama rito. Parang subukan mo kayo mag-join sa choir, sa asher o sa ano. Sabihin niya, napapansin na ako ni pastor, ah. So ngayon, magsisimula ka na ngayon na mag-involve sa gawain kasi napansin ka na. So, sinasabi ko po sa inyo, delikado ito kasi yung lust of the flesh, pwede kang dalhin sa position. Pwede kang dalhin sa ministry. See? Napakarami, iilan lamang dito. Pagka hindi napansin sa kanyang position, lahit nandiyan na sa position niya, pero hindi pa rin mag-i-involve yan. Bakit? Alright, usher ako, pero parang hindi naman ako pinag-pray, kaya parang wala rin.
Kaya nananabang ako, kaya pagpunta ko rito sa church, wala lang. See that? Now, you understand? Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na nawawala tayo at hindi natin nakikita ang ating dapat kalagyan because of these things. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Now, ano sabi ng Biblia rito? Lahat ng mga bagay na yan ay lilipas. Kapatid, let me tell you something. You choir members, if you are singing in the choir because you want something, you want the praise of men, you want to be pleased, sabi ng Biblia, your world will pass away someday. One day, your world and the lust of your world will pass. Matatapos yung mundo ng kayabangan mo, yung mundo ng nagpapasikat mo. You know, sometimes kakanta tayo sapagkat pinapalakpakan tayo. Ang ganda ng kinanta ko. Palagay mo sa kinanta ko. Palagay mo sa kinanta ko. Listen to me. Pag nagmalaki ka dyan, isang araw lilipas siya. At pagka lumipas na yan, sabi ng Biblia, kasama ang iyong appetite. Wala ka ng stimulant because nobody is pressing you, nobody is pleasing you, nobody is saying, ang galing mo. Wala na. So yung mga appetizer mo, yung nagsasabi sa iyo, ang galing mo, ang ganda ng damit mo, o ang cute mo ngayon, yung tatapik-tapikin ka pa sa likod. Pa-ice cream ka naman kasi ang galing mo. Ubos ang ice cream sa tindahan, and then lilipas din yan. The appetite will cease. That's the Bible, brother. Pag lumipas na ang lahat ng yan, kapatid, ang matitira na lang dyan ay ang Panginoon. Then God's question is this: did you obey my will? Now, what is the will of God? All right? Tapos na po tayo doon sa yung adrenaline rush na yon. See? Alam nyo, pag kami nakita ka dyan, ay, yung galing naman, kumakanta siya, talagang, ang galing ng choir ngayon, kahit yung hindi kumakantang gaano, kahit sintonado, nadamay na rin. Kaya ikaw na sintonado dyan, bigla ka rin nagkaroon ng adrenaline rush, sa linggo kakanta na rin ako dyan. See that? Now, what is the will of God now? Now, the will of God is Spirit-led. Kanina, ang nagkukontrol sa lust is the what? Appetite. Meron laging stimulant. Alright? Now, this time, the will of God is Spirit-led. So, meron po, ang connotation po nito mga kapatid, yung will, the connotation, the word will has a connotation of determination. Alright? Pagka meron kang will, meron kang determination. Okay? Don't miss it. Don't forget it. Alright? If you have a will, you must have or you always have a determination. Sabi natin diyan, if there is a will, there is a what? There's a saying, an old saying, if there is a will, there is a what? Way. You see? Bakit? Why there is a way? Because there is determination. Alright? So, makikita po natin dito na ang will, the will of God involves doing something and not anticipating something. Alright? Please get it. Get it. Maganda po yun. The will of God involves doing something and not anticipating. You know, hindi natin dito kailangan yung tinatawag na adrenaline rush kanina and the rush, the desire, rush also of the desire. No, hindi ho natin kailangan yan. You see, now to say I will, to say I will, that is something to happen, means that I determine to get it done. I determine to get it done.
Ibig sabihin, determinado ko ang aking, ako'y determinado sa aking sarili na gusto kong mangyari at gusto kong makita ang isang pangyayari ito na matapos ang pangyayaring ito. You see? Just like, pagka ako po ay pag magpipreach, alright? Determinado po ako mag-preach. Of course, pagka ako po ay magpipreach, ay kinakailangan i-consider ko na yung pag-aaral. Sa akin ho, yung pag-aaral ay hindi pagsasayang ng oras. Bakit? Yun po'y kabahagi po ng aking pagpipreach. Hindi ako pwedeng mag-preach na hindi po ako nag-aral. You understand? Kaya nga ho kanina, habang nag-aaral ako, talagang ang sakit ng mata ko. Hapding-hapdi ang mata ko. You know what? Sabi ko, pipikit muna ako. Pag pumipikit naman ako, naiisip ko lahat yung mensahe ko. So hindi ako makapagpahinga talaga. So sabi ko, kinakailangan tapusin ko na ito, kinakailangan mag-aral, tuloy ko ng pag-aaral, no matter kung gaano man kasakit ang mata ko, na magiging sakit ng ulo ko, kasi chain po yan eh. Pag sumakit na yung mata mo, sasakal. You understand? Kaya nga ho kanina, habang nag-aaral ako, talagang ang sakit ng mata ko, hapding-hapdi ang mata ko. You know what? Sabi ko, pipikit muna ako. Pag pumipikit naman ako, naiisip Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men to me. I will heal the brokenhearted. I will set the captives free. Till he gave the message to the church, glory of his name, that Jesus might be seen and sinners might be saved. For the glory of voice for the honor of him who died for me. I make my choice. Though others believe for pleasure and pain, I will glory in his name. I will live my life for the glory of one. God alone stands worthy of all the praise of men, and all the adoration belongs to only him. And for his pleasure I created, and a friend is given me. I exalt the name of Jesus, forever I will sing. For the glory of one, I will lift my voice for the honor of
to all the world and preach the gospel. Soul winning. So pagka sinabi ng Panginoon, alright, you go, win souls. Alright, you win souls. You see, paano natin i-apply yan sa sarili natin? Alright, kayo mga anak ngayon. Alright, hindi mo na kinakailangan pangilabutan ka bago mo sundin ang sinabi ng nanay mo na maglinis ka ng bahay. Sasabihin ng nanay mo, okay, hugasan mo yung kinainan mo, yung plato, hugasan mo dyan. Na hindi ko pa maramdaman na ako'y kinakailangan maghugas ng plato. Wala pa hindi pa tumitibok ang puso ko para ako'y magwalis. Pagka yan lagi ang inihintay natin na kinakailangan tumibok ang puso mo,